bossing. So magandang hapon po sa inyo lahat. And yan. It's already anong oras na ba? Yan, alas 4 na and oras na para maglinis sa mga boys dito sa shop. And ayan, medyo nakahinga-hinga na tayo. Salamat Lord at natapos yung mga gawa. Pero meron pa nakapila dito. Anyway, so ayan, sa mga nagtatanong about sa ating 183cc ngayon na ginawa, actually R&D unit po ito. Bigyan ko lang kayo ng tawag nito, options, okay? So meron kasing mga available ngayon na mga crank na like Wasner. Ito yung plus 8, sobrang haba. Kaya medyo modified na po yung mga ginagawa. Anyway, kaya pala meron tayong mga nakikitang tumatakbo dyan na akala natin is very simple yung kanyang set. Is dahil po meron pong mga long block modifications na available sa market. Kaya po nang ginawa ko dito ngayon, introduce ko lang sa inyo yung ilang pyesa ng pitch bike na nakakabit ngayon dito. So mga kaibigan, unahin natin sa cooling system. Ang cooling system ko po ay stock pero nandito sa harap nakamount. Tinetesting lang natin to ngayon kung gaano ka-efficient yung kanyang cooling kapag tumatakbo. So probably ito po yung gagawin kong track bike at the same time R&D bike na din po. Kaya nandyan yung kanyang radiator kasi salubong sa hangin kapag tumatakbo. Hindi po ako marunong sa scooter masyado mag-ride. More on decambio ako. Pero yun nga, gusto ko lang magkaroon ng track bike. Panglibang lang. Dahil medyo marami na tayong bilbil at medyo may stopper na yung ating katawan. Kaya hindi na maka-ride ng aggressive. Anyway, enjoy lang. So, share ko sa inyo yung ginawa natin dito. Ito po yung kanyang cooling system. Same pa rin po ng stock. So, meron tayong pump dito pero wala na po itong thermostat dahil nga panlaro-laro na lang yung ating unit. Pero, ang head po natin is, ayan, 1922 na modified at naka head cover na pitch bike. Ayan, may cooling fins po yan. So pagka tumatakbo, alam nyo na ang ibig ko sabihin, kailangan po may additional na pampalamig. Ito po yung cover natin na meron pong support sa ilalim para po mas matatag po yung pinagkakabitan po ng pin ng rocker arm. Okay, so ngayon po ito po meron tayong 32mm na throttle body. Sa E5 lang po yan. So tipid lang po yung ating mga pyesa. Sa E5 32mm na throttle body. Teka, pakita ko. At medyo malinis po yung ating pagkakagawa dito. Made possible by ating builder, si Pete. Ayun, nagwa-washing ng kanyang service na Wave. Ayan po yung ating 32mm na throttle body. Maliit lang po ito, wala pa tayong velocity. Pero ito po ay naka-pitch bike din na TPS. And, ayan, nakita nyo sa 5. And at the same time po, ito po yung prototype para sa non-ABS na pitch bike ECU. Ito po yung palatandaan ng ating tuning cable na socket kung saan po nagtutono tayo. Okay, now 32mm tapos naka-block po. Ayan, yan po ay pitch bike na 59 modified po yan. Okay, papakita ko sa picture sa inyo yung ginawa ko dito dahil ako po ay naka-Wasner na plus 8. Total 8 po yon mga kaibigan. Kaya pag nakita nyo to, meron tong kalang na manipis. Ayan. Ginamitan muna natin ng mga stock na pinagpatong-patong na mga base gasket. Kasi kailangan natin muna tawag nito, masukat kung ano yung pinaka-eksakto talaga na kailangan para sa tamang compression ratio ng makina ko. Okay, tapos ang panggilid natin ay straight pitch bike. Yan po, ito po yung Thunder CVT na available ngayon sa market. Yun na po pinakamura kasi sobrang kompleto na po yun. Okay, so ayan mga kaibigan, naka-straight po tayo na pitch bike na panggilid. Ito po yung available ngayon sa market. Kung mapapansin nyo po, NMAX po, no, yung nakalagay dito. Ito po kasi is version 2. Compatible po yung ating bell sa mga version 2 na Aerox. So ayan po, straight yan na pitch bike na panggilid. Hanggang sa clutch, sa bell, at saka po ito po yung ating forge na tawag nito, torque drive mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, introducing to you my latest na set na ginawa natin na durable dahil yung modification sa block na ginawa natin is protected po yung piston, hindi po nakalabas. Yun po yung common na nagiging problema ng mga nag-stroker. Hindi po nila kino-consider, kaya po yung iba napuputulan po ng rod dahil mali po yung kanyang rod ratio. So dito po is ginawa natin na tama para maiwasan natin yung mga putol
So kapag ka po kasi naputulan, marami po talagang nadadamay. So dahil po na-discover natin, yung dapat gawin is isi-share ko na po sa inyo yon para yung mga gusto magsi-setup is i-consider po ninyo na maayos yung gawa. At the same time po, safe yung pyesa and may enjoy nyo po yung pinaka-load nyo ng makina. Okay? So ayan mga kaibigan, introducing my 183cc. Naka 59 lang po yan na block. And naka stroker po ako na plus 8. And so far, napakaganda po dahil siya po ay easy start. Ayan, umaandar na po siya mga kaibigan. Okay, so ayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang araw po sa inyo lahat. God bless po. This is Grace Mong. As usual po. Peace.